Ayan na po. Eto, meron pong banta po itong mga OFWs po natin, ano, mga kabida. Laban ho sa gobyerno po ng Pilipinas. Mantakin nyo mga kabida, matindi yung kanila hong banta, ano. Hindi ho sila magpapadala po ng kanilang remittance dito ho sa Pilipinas. Simula ngayong March 28, 2025 hanggang April 4 po, ano, 2025. Isang linggo yon, ano, mga kabida, na wala hong remittance na ipapadala ito pong mga OFWs po natin. Actually, kinumpirma po yan, ano, ng isa hong OFW na andyan ho nakabase sa The Hague, Netherlands, ano, sa isa pong panayam po mga kabida ng Brigada News FM Davao kanina pong umaga, ano po. Okay? Kinumpirma po yan ni Miss Nelly, ano, na hindi ho sila magbabayad o hindi ho sila magpapadala ng remittance simula po ngayong March 28. Araw po na o karawan po mismo ng dating Pangulo, ano? Yan po yung napag-usapan po nila, okay? Nung linggo kung saan po dami hong mga lokal sa iba't ibang mga bansa, no? Na dumayo po mga kabida sa the Netherlands para ho suportahan po itong si Digong, ano, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, meron pong post. Ito pong si Sugar Arana, no? I presume isa po itong OFW, ano po, no? Babasahin ko lang po yung kanyang post po mga kabida. OFW Zero Remittance Week, March 28 to April 4, 2025. It is time for the current administration of the Republic of the Philippines to realize the grave mistake they made against former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong. This powerful global campaign will launch on the occasion of our beloved former President's 80th birthday. A week of zero remittances will send a strong message. This is a significant loss for the Philippines economy, and the administration must heed the call of OFWs to reinstate FPRRD back to our homeland. Initiative of Maisog, Croatia, chapter. Ayan, yun yung post po, ano? At I understood, hindi lang po sa Croatia po ito, kundi yung mga OFWs po mga kabida sa iba't ibang bahagi po ng Europe, ano? As mentioned, doon po sa isang interview po mga kabida ng Brigada News FM Davao po sa isa pong OFW na naninirahan po doon ho sa The Hague, Netherlands. Matindi po ito, ano? Alam niyo ba kung ano yung epekto po kung sakali hong tutuhanin po itong banta, ano? Itong plano po ng mga OFWs po mga kabida sa Europe na hindi ho magpapadala ng remittance, ano? Malaking impact yan, ano? Kasi ho, unang-una, kung sa Netherlands lang po, yung bilang po ng mga OFWs po natin, siguro aabot po ng mga 15 to 20,000, ano? Okay, meron pang iba, no? Meron pang iba. Ito, may papakita ako sa inyo. Babasahin ko po, ano, yung mga bansa kung saan po meron pong mga OFWs na pumunta po doon sa The Hague, Netherlands noong Sunday, ano? Kung saan po nagtipon-tipon po yun sila, no? Nasa 6,000 na yun, ano? Mahigit yung crowd na nasa labas po ng International Criminal Court, ano po, no? Para ho suportahan po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po. Mula sa France, meron pong OFWs, ano? Germany, Italy, Belgium, UK, Sweden, Luxembourg, Switzerland, Netherlands, Spain, US, UAE, Dubai, Austria, Ireland, Iceland, Croatia, Canada, Norway, Vienna, at Prague, ano? So, ito, ang dami ho sila, no? Kung tutuusin, halimbawa, ang bilang lang po ng bawat bansa po ay nasa 20,000. Ilan po sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, times 20 po, no? Yung 20,000 OFWs times 20. Hindi ko kabisado yung mathematics. Okay? Medyo bobo ako dyan. Okay? Ito, ita-times ko po, ano? 20,000. Yung bilang po is 40,000 yun, ano?
Okay? Kung yun nung hindi ho magpapadala ng remittance dito ho sa Pilipinas, ano kayang mangyayari po mga kabida? Ano kaya yung impact sakali hong tutuhanin po ng mga OFWs ito? Okay? So, yan, aabangan na lang po natin yan, ano? Kasi makikita po natin yung suporta talaga ng mga OFWs kay Tatay Digong, ano, mga kabida. Alright? And hindi lang po OFWs, meron pong mga locals doon. I mean, yung mga citizens talaga ng Netherlands, Croatia, no, Germany, no, na sumusuporta din, ano. Kumbaga, mga asawa na po ano ng mga Filipino OFWs po natin. Okay, naintindihan po nila yung pinaglalaban po ng kanila pong mga partners, no? Ng kanila pong better half. Kaya siguro sumabay na lang po ano dahil alam po nila yung pinaglalaban po ng kanilang mga asawa. So, yun po. Dami hong mga magagandang experience at mga magagandang kumbaga remembrance yung mga OFWs po no kay Tatay Digong, kay dating Pangulong Duterte. Kaya ganito na lang po ka init yung kanila hong pagmamahal po mga kabida sa kanya. Mantakin nyo mula sa iba't ibang bahagi po ng Europe, ano, they sacrifice to skip from their job, from their work, ano, para lang po pumunta sa Netherlands, sa The Hague. Okay? Kung Germany lang hanggang Netherlands, sabi po ng interviewee po ng Brigada News FM, napakalayo yan, ano? From Berlin to The Hague, pwede kang sumakay ng tren dyan, ano? Pwede kang mag-pailan, ano? Pwede nang mag-aeroplano. So, ganun kalayo po, ano? They spend money, they spend effort, and they spend time. Yun yung sakripisyo po na ginawa po ng mga OFWs po natin, mga kabida, para lang po makapunta dyan ho sa The Hague, Netherlands, ano? Significant po itong 28 kasi ho ito po yung kaarawan po no ng dating pangulo, ika 80th birthday po niya, no. So most likely very special po itong event na ito mga kabida, no. So aabangan na lang po natin yan ano po yung magiging ganap po diyan ano sa may The Hague, Netherlands po mga kabida. So yan lang po para ho sa inyong comments and your opinion. You can comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Thank you very much, mga kabida.